Sabi niya dito, para sa amin, nakaka-offend yung tawagin kaming sir, bro. Tapos long hair kami, naka-makeup. Now let's see how ridiculous that kind of statement is. And bibigyan natin ng buhay at example yung gusto nilang mangyari. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Ang unggoy, damitan mo man yan ng brilyante, unggoy pa rin yan. Regardless kung ma-offend yung unggoy sa atin for not considering them as unggoy, it does not have any bearing doon sa katotohanan na unggoy pa rin sila. And yan din yung same sentiments ni Mama Ricky Reyes. Kaya pikon na pikon ngayon yung mga new wave LGBT. Because even yung kagrupo nila, tinatalo sila doon sa mga bagay na sobra-sobra na sa limitasyon nila. Now, being offended doesn't make you automatically right. Being hurt doon sa katotohanan doesn't make your statement true. What's worse is ginagawa nyo lang victim yung mga sarili nyo dahil doon sa pagiging victim nyo, nakukuha nyo yung pagsang-ayon ng iba hindi dahil tama kayo pero dahil nagde-demand kayo. Now, maraming gumagawa na ng ganyang klaseng technique because napansin nila na effective. Effective yung magpa-victim para makuha nila yung gusto nila from the people. For example, yung feminist mindset na humihiling ng equality pero gusto nila na paupuin sila sa bus, sa tren, sa kung anumang public transportation. Kasi nga, para sa kanila, gentleman yung move na yun. But, it is contradicting doon sa gusto nila na equality pagdating sa mga lalaki. Ano yun? Gusto nila equality sa posisyon, sa sweldo, sa kapangyarihan, pero pagdating sa effort, kailangan pa-victim, kailangan mahina kami. Another example kung kailan ginagamit yung pa-victim card na yan. Yung mga estudyante, may finiture ako minsan. Galing daw siya sa broken family kaya hinay-hinay lang daw sa pagbagsak sa kanya sa mga subjects. Kasi dahil biktima siya ng isang broken family. So, ito kasi yung tinatawag na inferiority complex. Yung inferiority complex kasi is yung tao or yung individual or yung grupo nakita nila na by being weak, by being a victim, people give in doon sa gusto ng mga taong mahihina or nagpapabiktim. And kaya nga ganyan, lahat na lang ng gusto nila, dinadaan nila sa pagpapaawa or pagpapabiktim. Gusto ko i-promote nyo ngayon sa trabaho ngayon na. Kasi pag hindi, ma-offend ako. Pwede ba yun? Diba? Gusto ko maging milyonaryo. Diba? Bigyan nyo ako 1 milyon. Ngayon na. Pag hindi, ma-offend ako. You see how stupid the idea of using the victim card every time na lang na may gusto kayong makuha. Diba? What they are doing is what you call testing the waters. Tinitignan nila pa isa-isa kung ano ng level yung control na meron sila sa utak ng mga tao. And nag-uumpisa yan sa pronouns dahil nga sa gusto nilang sumunod ka sa kanila, kailangan mong ibigay yung pagtawag
or pagtukoy sa pamamaraang gusto nila. Hindi sa pamamaraang tama, pero dahil nga gusto nila. O, 'di ba? Napaka-manipulative. Kaya nga asar na asar din yung mga OG na LGBT ngayon doon sa inaasal ng mga bagong salta na LGBT kasi they are very entitled sa mga bagay na hindi naman nila deserve. Lalong-lalo na sa respeto.